Substandard na produkto, yan ang dahilan ng isang aksidente nang tumungtong sa monoblock ang isang trabahador pero pagbaba niya bumigay ang upuan at nabagok pa ang kanyang ulo. Kaya ang DTI nagkukumpiska ng monoblock shares na hindi pasado sa safety standards. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga substandard na produkto? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Maris. Good morning po sa lahat ng nanonood po sa atin. Grabe itong sitwasyon na to, no, insidenteng ito. Malapit na kasi, Attorney, yung shopping season, kaya importante itong usapin na to. No? Pero ano po ba ang habol ng mga consumer na makakabili ng mga substandard na produkto? Kasi makikita nila yan, mura, di ba, ganyan, pero pinili nila yon. And usually, pinipili nga ang mura. Yes. Pero there's a reason kung bakit siya mura. So, unang-una, sinasabing substandard ng isang produkto, ibig sabihin ito ay defective. At ayon sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act, ang isang bagay ay substandard pag ito ay may nilalabag na product safety rule at may possible risk of injury nga sa publiko. Tulad na lang ng mga monoblock chair na to. Halimbawa, last year pa nag-require ang DTI na ito ay dapat sumailalim sa mga product test at dapat ay magkaroon ng PSO or yung Philippine Standard or yung ICC, International Commodity Clearance, dahil kailangan nga siguraduhin na hindi ito marupok, madaling masira at bumigay at magkaroon ng injury ang mga bumibili nito. At kung substandard o defective ang nabili ninyo, may karapatan kayo na habulin na nagbenta o ang gumawa nito para maibalik ang pera ninyo at bayaran kayo kung meron nga kayong napagdaan ng damage, no? Kasama na nga dito kung nabagok nga ang ulo ninyo dahil substandard ang silya or sa ibang produkto, nagkasakit kayo dahil sira yung pagkain o may harmful substance. Ganon din halimbawa kung kakabili nyo lang ng kotse tapos sira ng sira, hindi nyo na na-enjoy ito. Although ang mga kotse, may special batas ukol dyan, yung tinatawag nating yung lemon law. Pero ganon din ang basic na prinsipyo, kung isang bagay ay defective, dapat protektado ang consumer. Alright, kahit mura pa ito. Kahit kailangan talagang protektado. At mas lalo kung mahal. Oo, lalo na yun. Samantala, Attorney, sakaling halimbawa may mangyaring aksidente gaya ng kasong ito na nabagok nga dahil bumigay yung upuan dahil hindi matibay, ano naman po ang kaharapin ng manufacturer ng produktong ito? Well, of course, may liability for damages dahil nga substandard at depektibo na produkto. Kasama na nga dyan ay kung na-hospital kayo dahil dito at may reasonable damages. Pwedeng kunin, halimbawa, for lost compensation kung kayo ay hindi nakapagtrabaho dahil kayo nga ay na-hospital dahil dito. But of course, siguraduhin ninyo na tama naman yung paggamit at wala kayong kasalanan kung bakit kayo nahulog. Baka naman patong-patong, tapos or napakabigat, or baka naman ginamit na hindi sa nararapat. Pero halimbawa sa isang monoblock chair na walang yung tinatawag nga nating Philippine Standard or ICC certification, malang may presumption na baka nga defective ang produkto nito dahil required nga silang kumuha nito mula sa DTI para pagpapatunay na dumaan ito sa required testing para siguraduhin ang durability at strength nito. Ang mga hindi nagpa-sertipika, maaari talagang makumpiska ito yung tinatawag na forfeiture, ang kanilang mga produkto na ibinebenta at ito ay sisirain. Maaari ding magmulta ang nagbebenta, nagmamanufacture or nag-i-import na hindi sumusunod sa testing requirements ng DTI. At yung taong nagbebenta, nag-distribute o nag-import ng mga produkto na lumalabag sa Quality Product Safety Rules, maaaring magmulta ng hanggang 10,000. May posibleng kulong ng hanggang 1 taon sa ilalim ng Article 19 ng Consumer Act. So, malinaw yun. Merong mga penalty talaga. Alright. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion, and happy Hump Day! Shai, Marslyn.